Hey guys, welcome to our channel. My name is Raizen and today pag-uusapan natin yung Bretcoin kasi tingin ng marami Bretcoin might be the new king of the meme coins. Alright, now kung titingnan natin dito guys, may news dito kay Bret, no? Sabi dito, Bret might be the new meme coin king. Okay, so token surges to around 300% and near 2 billion in market cap. Okay, so wow, no? Grabe yung tinaas ni Bret, 300%. Now, silipin natin sa ating crypto bubble. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sa ating monthly time frame, Bret went up to around 314%. Grabe. Okay, now pagmamasdan naman natin ngayon sa ating weekly time frame, okay, Bret is still up to around 39%. Kahit na pulang-pula na yung lahat, no? Yung Bret, 39% pa rin yung itinaas sa weekly time frame. Sa daily time frame, medyo bumagsak si Bret, okay, kasabay ng pagbagsak ni Bitcoin ngayon. Pero nasa around ano na siya, 10.9% down si Bret for today, okay? Pero yeah, kung titingnan mo naman dito, walang-wala yung other coins, no? Sabi nga nung marami, patay na raw si Pepe. Hindi na si Pepe yung bagong uso ngayon. Patay na rin daw yung Floki, okay? Patay na rin yung Bonk, okay? Mas lalong patay na rin yung Dogecoin. Kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nakabalita ng bagong update kay Dogecoin, no? Pero itong si Bret, tingnan niya guys, nangunguna. Ilang months pa lang to guys, no? Kung sisilipin natin dito sa chart, sukatin natin yung days na meron siya, ha? Okay? So mula dito hanggang dito, okay? So meron pa lang siyang around 55 days, bagong-bago. And yet, it's highly dominating the crypto market as of the moment, okay? And you know what's crazy about this one guys? Hindi pa nakalista yung Bretcoin sa Binance. Hindi rin nakalista yung Bretcoin sa Coinbase, okay? And yung mga platform na yun yung may mga pinakamalalaking crypto users, okay? Yun yung may mga pinakamalalaking crypto volume or traded volume, okay? And just imagine guys, si Bret ay nakalista pa lang ngayon sa, okay, silipin natin ha. Nakalista pa lang siya ngayon sa Bybit, nakalista dito sa mga other platform na ito like BitGet, Coinex, okay, and many more. Pero imagine niyo na lang guys, paano kung isama na ngayon ni Binance si Bret sa listahan niya, no? Paano kung isama na ng Coinbase si Bret sa listahan niya? Which is, nandun yung maraming traders as of the moment, okay? Imagine niyo na lang kung gaano karami yung mga traders na papasok dito kay Bret kung sakaling mangyari yun, okay? Kaya kung hindi pa kayo nakapasok kay Bret or kung hindi pa kayo nagtitrade kay Bret, click nyo na lang yung link natin dyan sa baba, no? Nandyan yung account natin for Bybit and mag-register kayo dyan guys para makapag-trade kayo ng Bretcoin. Okay, simulan nyo na to guys habang hindi pa pinapasok ng malalaking platform. Anyway, simulan na natin yung technical analysis natin dito kay Bret. Palaki natin yung ating monitor. Alright, now ang tingin kong mangyayari dito kay Bret guys ay magkakaroon ulit tayo ng tinatawag na curve dito, no? Kasi kung mapapansin nyo, meron na tayong parabolic move dito kay Bret. Okay, and it seems like it's forming a cup pattern. Although incomplete siya, okay, incomplete na cup pattern siya. Pero tingin ko ganito yung mangyayari. Okay, let's measure it ha. From this one going to this one, nagkaroon tayo ng cup dito, right? Or nagkaroon tayo ng parabolic move. I think what will happen next is something like this one. Okay, ayan. Tingin ko magkakaroon tayo ng ganitong klaseng move sa mga susunod na araw for Bret, okay? Kasi guys, kung susukatin natin yung ating Fibonacci, okay, gagamitin natin yung ating tools. Ayan, mapapansin nyo, malapit na rin tayo sa 38% ni Bret. Malapit na tayo sa 50% ni Bret. And yeah, tingin kong bababa pa yung presyo ni Bret sa mga susunod na araw, sa mga levels na ito, no? So, I think this is quite possible na mangyari sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na ngayon na bumaba sa Bitcoin, so it's quite possible na bababa rin yung presyo ni Bret. But I think dahil sa trending ngayon si Bret and I think dahil sa medyo gumagawa ngayon ng ingay si Bret, I think sa mga susunod na araw makakakita na tayo ng pag-bounce dito sa mga Fibonacci levels natin dito. Okay? So I think this is what's going to happen for the next few days dito kay Bret. But again guys, I am reminding you na yung mga coins na ito or yung Bretcoin ay isang meme coin. Okay? Now yung mga meme coins na ito ay walang foundation, walang gamit sa market, walang kwenta, kumbaga, no?
They are just good for fun, okay? They are just good for hype. So if ever na mag-i-invest ka ng pera dito kay Bretcoin, siguraduhin mo na yung perang inilagay mo dito ay perang kaya mong mawala, okay? Or kayang mong mapatalo just in case na hindi mag-workout yung trading bias na iniisip mo para dito kay Brett, okay? Again, meme coins are quite crazy. Meme coins are quite dangerous, okay? So, maglagay lang ng pera na kaya mong ipatalo just in case lang, okay? Worst case scenario na mag-fail itong coin na ito. Naglagay na ako ng konti dito kay Bretcoin. Naglagay na ako ng around 2,000 pesos dito kay Bretcoin. Binili ko siya at its market price, okay? At around 0.15 sa ating Bybit account. And yeah, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano man yung mangyari dito. And as what I've said, maglagay lang ng amount na kaya nating ipatalo. And just in case man na mag-fail itong coin na ito, at least, di ba? Hindi ganun kalaki yung pera na mawawala sa atin. Anyways, that's it for now. Very quick lang itong video na ito. So thank you so much again for watching. Have a great day. Peace out.